ating alamat mula sa Batang Labinista. Makita na ba kayo ng solar eclipse? O di kaya ay ang bahagyang pagdilim ng kalangitan. Diyan ang kwento natin ngayon. Ang pangunaw at ang pitong buwan. Mga karakter, bulan, Nanay Landaw, garo, Lado, kakunawa, noong unang panahon. Ang mundo ay nalalang na may pitong buwan. Pitong yaman na nagbibigay ganda at tiwala sa lahat ng nasa balat ng lupa at ibabaw ng sangkalubigan tuwing gabi. may isang bata sa bayan ng Batwa. Ang pangalan niya ay si Una. Palagi siyang nagbibiro na nakita raw niya ang pangunawa. Kahit hindi naman, isang araw, si Bulan ay nagbiro. Hindi natuwa ang mga tao sa biro ni Bulan kung kaya't ito ay pinagsabihan ng kanyang nanay at tao. Ngunit, totoong kunawa, ito'y isang higanteng tila ba ahas at may mahabang dilang sikta ng dugo. Inang lawa at mahabang katawan. Ang pangunawa ay ayaw nang mabuhay pa sa piling. Kung kaya naisipan itong kuhanin ng pitong buwan, isa-isa, nang walang nakakakita. Kung inyong iisipin, nakatawag ang pangunawa, hindi ba? Sadyang nakakilabot ang itsura nito. Tama ka rin, Topan. Nari siyang saking nahalimaw ng karagatan. Isang gabi, ang pangunawa ay lumahon mula sa kaibuturan ng karagatan upang kuhanin ang huling buwan. Ang ina ito, tunay ni Bulan. Yan siya'y nasisigaw. Ang supil na batang si Bulan lang ang saksi sa mga pangyayari. Pero dahil ng beses siyang nagsinungaling, wala na naniniwala sa kanya nang mapigil siya ng babala tungkol sa hayop ang makain ng buwan. Kung kaya siya ay daling lumapit sa dam, ilahat ng mga pangyayari. Nang nakita ng dalawang mga bata ng dati ng pangunawa, ay agad siyang nag-alusyon sa bayan ng Batwa.
na ang bakunaw. Ang bakunaw at ang pitong buwan. Bigyan natin sila ng masigabong